bukas election na. Itong election na to, of course, ilang beses na natin pinag-usapan yan para tayong sirang plaka at gabi na, no? Medyo pagod na rin ako. Ito sa long day. Ang gusto ko lang sabihin ay papasok na naman tayo sa isang eleksyon kung saan we have a broken political and electoral system. Ang daming dapat ayusin. Ang daming dapat improve. Pero we have no choice because this is the system that we have. So let's try to make the most out of it by making sure that we would vote for the right people. And ito nga, minsan pag sinabi mo, ano may right vote, diba? Kasi nga, in-explain ko rin sa mga programa natin in the past na hindi rin natin masisi ibang mga kababayan natin kung ganito yung nagiging choices nila. Kasi nga talaga, ang problema rito ay yung mga tumatakbong kandidato na ine-exploit yung sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan. Gustong-gusto nila yung ganitong sistema na bulok dahil dito sila napapaboran. And sana lang, we would learn our lessons from the likely outcome of the elections tomorrow. And sana mas pagtulungan natin na magising yung ating mas marami pa mga kababayan para makapagbigay naman tayo ng counting pressure dun sa ating mga uupong leader para kahit pa paano magkaroon man lang ng incremental improvement sa ating sistema ng eleksyon at politika. Kasi hindi pwedeng habang buhay ganito tayo. Hindi pwedeng habang buhay pinag-uusapan na lang yan sa mga political science classes, sa mga programang ganito. Wala naman nangyayari. Diba? Hindi ba ka nagsasawa na paulit-ulit yung mga pangalan? Kasi problema natin yung sistema. Kanina, naimbitahan tayo na mag-provide ng briefing sa isang grupo na magmamasid sa ating eleksyon. And yan, nilista ko rin yung mga problema ng ating electoral system. Of course, kasama natin dyan yung personality-centered politics, yung weak, if not non-existent in reality, na political party system natin. And of course, underlying all of these things, yung problema naman ng political patronage. Nandiyan yung problema natin sa disinformation during the campaign. So, dikit-dikit yan malalim yung problema. Kahit pa paano, sikapin na lang natin bumoto ng maayos bukas. Kung hindi tayo makabuo ng 12, huwag na natin ipilit. And tingnan natin yung mga pangalan. Hindi natin masisisi ilang mga kababayan natin kung talagang pipili ng lesser evil. Ano yan? It's your choice, no? Kasi kung talagang pipili tayo ng pinakamatino, baka hindi tayo makabuo ng 3 o 4. Diba? Pero there are choices, definitely, outside of the so-called Magic 12 based on surveys. May mga nasa labas ng winning, ng Magic 12 na definitely, at least sa pagkakaalam ko, mas competent, mas may vision, mas may integridad kumpara doon sa marami na mga nangunguna sa survey. Hindi natin kailangan magbase ron. Sa totoo lang. And of course, the most important thing is bumoto tayo bukas. At bantayan natin yung boto natin.